Sa araw-araw ba naman na ginawa ng Diyos, walang araw talaga na hindi umulan. Buti na nga lang ngayon, nakalusot ako, nandito ako ngayon sa bahay ng nanay ko. Binisita ko nga po pala siya. Weekend po kasi ngayon, kaya alam ko na mahaba-haba rin ang oras ng kanyang pagpapahinga. Sakto naman na wala siyang ginagawa nung pagdating ko dito sa kanyang bahay. Ayan nga, nagbabantay lang siya ng kanyang tindahan at pabilang-bilang lang ng mga barya-barya na kanyang kinikita. Pero mas okay na rin yun kaysa nakaupo ka na walang kinikita at nakikipagchismisan sa mga kapitbahay na walang kwenta. Kung inyo namang napapansin, sobrang tahimik po talaga dito sa kapaligiran, dito sa kapitbahay ng aking nanay. Gawa ng, alam nyo ba guys, katatapos lang ng ulan. Buti na nga lang, pagtapos po ng aming activity sa opisina, umuwi na po ako kaagad. Agad na lang po ako nagbihis at pumunta na rito sa nanay ko guys. Pero alam nyo, parang hindi pa rin ako satisfied kasi nga pa iba-iba talaga ito yung weather natin. Kaya nga hindi pa umiinit ng gusto itong aking puwet. Ako'y nagpaalam na sa nanay ko, gawa ng ako'y mamimili pa. Alam nyo naman pag gantong weekend, halos hindi ako mapakali. Pagka wala akong ginagawa, gagawa at gagawa talaga ako ng paraan para maging busy. Ito nga po, lumabas na ako ng aming bahay at nakarating na ako dito sa highway. Nadaanan ko nga po ito, sobrang daming prutas dito. Kaya lang itong mangga, inamoy-amoy ko na. Nung tinanong ko nga ang per kilo ng mangga 100 na raw. Abay, napakabilis naman. At hindi na pala ngayon tagmangga. Samantalang dati, pinupulot ko lang yan. Nahuhulog lang siya ng kusa. At ito, bumili na nga rin po ako ng saging para sa aking gagawing bilo-bilo bukas. Nagtanong na nga rin po ako dito ng ibang sangkap. Meron naman din sila. Kaya sabi ko, bakit lalayo pa ako? Nandito na rin naman lahat. Yan, bumili na rin po ako ng kamote. At dinagdagan ko na rin ng isa pang piling, yung saging. Habang namimili nga po ako dito ng mga prutas, guys, parang may naaamoy akong kakaiba. Parang naamoy ko nga yung langka. Pero hindi siya naka-display, nakatago pala siya doon sa loob. Kaya sabi ko, ibibili na nga rin po ako. Nakita ko nga rin to yung avocado at talagang ako'y natatakam ng husto. Kaya hindi ko na muna siya pinansin dahil may mga priority na dapat kong bilihin. Kulang nga po yung aking mga bibilihin doon sa kabilang tindahan. Kaya lumipat na rin ako dito sa aking suki. Kaya bumili na po ako ng itlog, yan, at kung ano-ano pa. Dito na nga po ako tumagal guys kasi yung iba kong mga bibilihin, nakalimutan ko na. Buti na nga lang, meron akong bag na dala, nailista ko pala doon yung aking mga gagamitin sa pagluluto. Buti na nga lang, matalino itong aking notebook, talagang sa ulado niya yung aking mga ingredients na gagamitin sa pagluluto guys. Halos 2 linggo rin nga kaming hindi nakapagluto ni nanay ng turon, kaya ito, marami-rami ito yung aming lulutuing turon ngayon guys kasi yung nabili naming saging, mag-overripe na naman. Kaya ayan, binalatan ko na lahat habang ako nagpiprepare ng aming gagawing turon, sinanay naman doon sa aming lulutuing ulam. Maagang-maaga pa po yan. Alam nyo ba, kahit na weekend, mayroon pa rin po tayong pasok. Kaya maaga po kaming gumigising ni nanay. At ang isa doon na si little boy, ang aming little bossing, isarap na sarap pa sa pagtulog. Nandun po siya sa kwarto at natutulog pa. Pero alam nyo guys, ang plano ko po kasi ngayon, isasama ko si nanay doon sa aming office para naman pa-check up ng kanyang mata at magpabunot na rin ng kanyang ngipin. Meron po kasi kaming tinatawag na family day ngayon sa aming work. Pero alam niyo guys, parang malungkot nga ako kasi nung pinagmasdan ko yung kalangitan kanina, parang masungit na naman, nagbabadya na naman ang ulan. Kaya ito, sinimulan ko na nga lang na balatan ito, yung mga saging, nilahat ko na. At alam ko naman na hindi ko talaga maisasama si nanay at si Yayam sa office guys. Kasi kung si nanay lang ang dadalhin ko, wala pong mag-aalaga kay Yayam. Kaya 2 po dapat sila. Pero nga, dahil babagsak na naman ang ulan, sabi ko kay nanay, sa susunod na lang at magpapabunot na lang kami ulit para naman may time din tayo na makabawi kay nanay. Kasi nga guys, talagang sayang din naman sana kasi libre nga po. Kaya lang, ganun nga, hindi naman natin isa-sacrifice yung paglilibre, diba? Yung ganun, kaysa naman magkasakit sila at babagsak nga ang ulan. At alam nyo ba, hindi nga talaga ako nagkamali guys. Habang hindi pa nga kami tapos magluto ni nanay, nag-aambon-ambon na. Talaga naman. At yan, si nanay na nga ang nagtoka dyan sa pagluluto ng turon. At kami nagpalit. Ako dito na naman sa ulam. Para naman, gamay na gamay niya kasi yan guys. Yung pagluluto ng mga kakanin, yung mga ganyan. Pagluto ng turon at nung kung ano-ano pa para sa saging. Kasi guys, yan na po yung trabaho niya doon sa kanila. Sabi niya, nung hindi pa siya nag-work, ganyan po, nagtitinda-tinda sila. Kaya, ayan, sinayaw-sayawan pa tayo ni nanay, di ba? Enjoy na enjoy. Ay, nagluluto kami guys ng aming ulam at merienda na agad. We're so busy. Ano siya, nalagaon na naman tayo ng oras kasi nagtapak guys. Sinanay nagluluto ng turon. Yan ang merienda nila kaagad. Agad-agad. Ano ba yun? Pangalan natin ito sa muna. Ito ang nararapat sa iyo. Ang lupit ko naman. Ay, natulog mo talaga. Sarap na eh. Nilagyan mo ng
Pamili ka mo ng ganito. Oh, Chicharon. ano? Okay na. Hindi yan makain. Our menu for today is munggo with malunggay. Okay? Hindi na nga ako nagpahuli dito sa paghingi ng ice cream pagdating ko. Walang tanong-tanong. Nakita kong nakapila sila. Pumila na rin ako dahil paborito rin natin yan, yung matamis na yan. So, ayan. Nag-relax na ako. Sana gumaling na yung aking ubo. Malamang, good luck. Pumila na nga po ako dahil alam ko na kukonti na lang dahil nga po late akong dumating. Ayan, may mga kasama rin po tayong mga dependents ng mga tropa na nakapila rin para sa eye check up. Diba? Napakalaking diskwento niyan, guys. May mga discount para sa ating mga kasama at sa mga dependents, diba, laking tulong na rin. At ayan, mga ilang sandali pa ng ating pag-aantay, nasalang na tayo, guys, dahil nga hindi na natin kinaya yung ating lumalabong paningin, so kailangan na nating magpa-check up para malaman na rin natin kung kailangan nating magpalit ng ating salamin, dahil kung halimbawa na tumaas ang ating grado, talagang magpapalit tayo, guys. Pero alam nyo, ito yung frame ng aking salamin, guys, matagal na to, hindi ko talaga to siya pinapalitan dahil nga sobrang ganda niya at napakagaan lang, kaya ang pinapalitan ko dyan is yung yan na lang, guys, yung grado niya. Yan. Pagtapos nga pong i-check up ang aking mata, kinausap lang naman po ako. Kailangan ko rin i-observe ng 3 to 5 months ang aking salamin kung dapat na ngang palitan. Kaya ayan, pinagbigyan muna ako ni Doc, guys. Niresitahan niya muna ako or binigyan niya muna ako ng pangpatak sa mata. At habang ako po'y nag-aantay, meron din po pala ditong mga reading glasses, guys, na may diskwento or may discount po yan na 20% kapag ka nag-avail ka ng ganyan. Diba? So, may discount na naman, nakabawas na naman ang mga tropa, guys, at ang mga dependents. Wow, talagang malaking tulong talaga to, guys, pag kami may mga ganito tayo. At yan, yung aking kasama, iinantay ko na rin. Dahil nga po, talagang kailangan mag-antayan. Ayan po yung mga pampatak sa mata, guys. Mga eye mo, or kung ano-ano pa, mayroon din pong discount yan pagka kumuha kami or bumili kami ng pampatak sa mata. So, ayan diba, marami kang pagpipilian sa mga reading glasses, guys. At yan, habang silang nagchichika-chikahan pa, ako'y dito lang sa likuran, nag-aantay na parang bodyguard lang ng aking kasama. Kailangan talaga pagka tayo'y tumatanda na at nagkakaedad, maging aware na rin tayo sa ating mga health, kung ano-ano pa, dapat alagaan na rin natin. Diba? Para naman, syempre, napaka-importante ng mata, guys. Dahil ang mata yan ang nagbibigay sa atin ng liwanag, ng joy. Diba? Nakikita natin yung ating mga mahal sa buhay at ang ganda ng mundo. Dahil, syempre nga yan ang ating liwanag. Muli, binalikan po namin ito yung ice cream dahil pa-exit na rin po kami. Yan. Gusto ko, kuya, dito may lalagay sa akin. Ito sa akin, kuya, ha? Ubus na nga yan, Masarap. Yan nga, masarap. Ubus na siya. Yan na lang ang ito. Yan na lang ang natitira. Masarap daw kasi. Ubus na nga. Ano flavor nito, kuya? Ito ano? Ito? Ay, okay. Ubus na, utang. Ubus na. Ha? Thank you for this. Anong gumawa niyan? Hindi ko kagay sa mga tirang kagay sa malipig. Bagay ito yung cheese. Ang galing mo naman, Magkano yung kinikita mo dyan sa isang ganito, isang gawaan? Pag negatinda ko ako, hindi ako nakilun. Kahit nila sa ganito. Magkano yung gastos mo? Kung 2.5 yung kinikita mo, magkano yung gastos mo dyan? Nasa 1,000? Okay, halos kalahati rin, no? Kaya lang, yung pagod mo, syempre pagka ikot ka, wala, kami na gusto talaga rin. Ang dami pa, no? Sige na, thank you. Okay, thank you, ha. Thank you po. Tapos na po kayo? Okay. At yan, pagkatapos ko nga po doon sa aming activity, umakyat po muna ako sa aming office, saka ako bumaba ulit at umuwi na dahil nga po babagsak na rin ang napakalakas na ulan dahil nga nakasimangot na ang kalangitan at sakto naman na habang nakaupo ako dito sa bahay at nagpapahinga dahil nga sobrang pagod, ayan, bumagsak na po ang ulan. So, paano ba yan, guys? Dahil umulan na naman, magbibihis na po ako para makapagpahinga. At ayan, diba? Tingnan nyo nga, last ng ulan. So, hanggang sa muli, guys. Bukas ulit.